Kumusta sa lahat at maligayang pagdating sa aking pangalawang video, Ukraine Digitalization of Trade Documentation. Para sa mga hindi nakapanood ng una kong video, Ukrainian Legal Banking and Tax Considerations, hayaan mo akong magpakilala. Ang pangalan ko ay Oksana Gunda. Bilang karagdagan sa pagiging vice-presidente ng ICC Ukraine, ako ang nagtatag ng isang Ukrainian law firm na may mga opisina sa Ukraine at Switzerland. Mayroon akong higit sa 20 taong karanasan sa internasyonal na batas sa komersyo na nagtrabaho sa UK, France at Switzerland, pati na rin sa Ukraine. Ang digitalization ng dokumentasyon ng kalakalan at lalo na sa konteksto ng internasyonal na kalakalan ay isang napakahalagang pag-unlad. Nagdudulot ito ng maraming benepisyo. Napakahalagang maunawaan ang legal at operational na kapaligiran kung saan ka nagpapatakbo. Ang kakayahang elektroniko ay hindi nangangahulugang ang isang elektronikong dokumento ay legal na maipapatupad. Sa video na ito, ipapaliwanag ko ang sitwasyon sa Ukraine. Mula dito, sigurado ako na makikita mo na ang Ukraine ay may mahusay na binuong legal na istruktura na sumusuporta sa digitalized na kalakalan at nakatuon sa pagpapaunlad nito ng higit pa. Ngunit bago ako magsimula, nais kong sabihin na bilang karagdagan sa hindi mapag-aalinlangan ng mga benepisyong pang-ekonomiya na dulot ng digitalization ng kalakalan, mayroon ding isa pang puwersang nagtutulak. Ang Ukraine ay labis na nagdusa mula sa katiwalian at nais ng mga tao na alisin ito. Sa paghahanap ng mga solusyon, napagtanto na ang digitalization at transparency ay may mahalagang papel. Ang isang resulta nito ay ang pagbuo ng Prozoro platform ng gobyerno ng Ukraine. Ang lahat ng mga pampublikong kontrata ay dapat iproseso sa pamamagitan ng platform na ito. Ang lahat ng dokumentasyon ay na-digitize. Gayun din, lahat ay may ganap na access upang makita kung anong mga tender ang bukas, kung ano ang mga kondisyon para sa panalo, sino ang mananalo, at ang mga tuntunin ng anumang panalong bid. Ito ay posible lamang salamat sa digitalization ng mga prosesong ito. Sa katunayan, ang Prozor ay ang Ukrainian para sa transparent. Ang pangkalahatang pinagkasunduan ay ang proyektong ito ay naging isang malaking tagumpay at nakatulong upang makabuluhang bawasan ang katiwalian sa pampublikong sektor. Kaya't ang Ukraine ay may dalawang pangunahing mga drivers sa digitalization ay ang kahusayan at transparency sa lahat ng mga pang-ekonomiyang benepisyo na pareho nilang dinadala. Sa susunod na slide, bibigyan kita ng maikling pangkalahatang ideya ng presentasyon at pagkatapos ay magpapatuloy tayo sa pagsusuri sa mga paksang ito ng mas detalyado. Tulad ng nakikita mo, sa pagtatanghal na ito, sasakupin ko ang mga digital na lagda at ang kahalagahan ng mga ito sa pagnenegosyo sa Ukraine, mga electronic invoice. Ang mga ito ay sapilitan na ngayon para sa karamihan ng mga negosyo, mga digital na kasunduan sa kalakalan at kung paano ito lubos na mapadali ang kalakalan sa pagitan ng mga bansa. Nilagdaan ng Ukraine ang una nitong kasunduan sa UK. Blockchain, hindi lamang ang mga benepisyo, kundi pati na rin ang isang indikasyon kung paano isinasaalang-alang ng pamahalaang Ukrainian ang paggamit nito. Ang platform ng DIA ng gobyerno ng Ukraine at ang kahalagahan nito sa mga individual at kumpanya. Pagkatapos ay tatapusin ko ang isang maikling buod at ilang personal na konklusyon. Tama. Magsimula tayo sa unang paksa, mga digital signature. Mahalagang malaman na mayroong tatlong klase ng digital signature. Ang mga ito ay naiiba, hindi lamang mga teknikal na tampok na hindi ko tatalakayin dito, kundi pati na rin ang kanilang legal na katayuan. Ang mga klase ay simpleng electronic signature. Ito ang hindi gaanong secure na uri ng digital signature. Ang mga ito ay kadalasang ginagamit sa mga transaksyong mababa ang panganib dahil sa limitadong legal na epekto at kakayahang maipatupad nito. Advanced na electronic signature. Medyo mas mataas ang legal na epekto nito kaysa sa simpleng electronic signature, ngunit mas madalas itong ginagamit dahil sa mas mababang antas ng seguridad nito. Kwalipikadong electronic signature. Ito ay tinukoy bilang isang advanced na electronic signature na nilikha gamit ang isang kwalipikadong electronic signature device at batay sa isang kwalipikadong certificate para sa electronic signature. Nagbibigay sila ng legal na kumpirmasyon ng pagkakakilanlan ng individual at ng kumpanyang kanilang kinakatawan. Sa ilalim ng batas ng Ukrainian,
Ang klase ng lagda na ito ay may parehong legal na katayuan bilang isang sulat kamay na lagda. Dahil sa kanilang mataas na antas ng seguridad at legal na katayuan, ang mga lagdang ito ay malawakang pinagtibay para sa mga transaksyong may mataas na peligro at ligtas na komunikasyon ng mga entidad at negosyo ng pamahalaan. Pakitandaan, gayunpaman, na ang ilang mga dokumento tulad ng mga sertipiko ng mana at mga pasaporte ay nangangailangan pa rin ng sulat kamay na lagda at hindi maaring lagdaan sa elektronikong paraan. Ngunit ang mga ito ay kumakatawan sa isang maliit na bilang ng mga pagbubukod. Sa susunod na mga slide, maikli kong ipapaliwanag kung paano ginagamit ang mga digital na lagda sa Ukraine sa mga transaksyong B2G at B2B. Pakitandaan na ang lahat ng mga sanggunian sa mga digital na lagda sa pagtatanghal na ito ay para maging kwalipikado sa mga electronic na lagda. Tulad ng nakikita mo, ang gobyerno ng Ukrainian ay tumatanggap ng mga digital na lagda para sa isang malawak na hanay ng mga serbisyo, katulad ng pagpaparehistro ng negosyo at mga update. Ang mga negosyante ay maaaring gumamit ng mga digital na lagda upang malayo ang magparehistro at mag-update ng impormasyon para sa mga nakarehistrong negosyo sa Ukraine. Pakikilahok sa pamamahala ng korporasyon. Sa pangkalahatan, pinahihintulutan ng batas ng Ukrainian ang mga shareholder at miyembro ng mga negosyong Ukrainian na lumahok sa pamamahala ng korporasyon sa pamamagitan ng pagdalo sa mga pulong ng shareholder at pagboto gamit ang mga digital na lagda. Paghahain ng buwis. Ang online na paghahain ng tax return sa pamamagitan ng cabinet ng nagbabayad ng buwis ay ang pangunahing paraan para sa mga negosyong Ukrainian. Ang Ukrainian National Office for Intellectual Property and Innovations ay tumatanggap ng digitally signed trademark at mga patent applications. Ang mga digitally signed na trademark at patent ay ibinibigay noon sa electronic form. Customs at kalakalan, maaring gamitin ang mga digital na lagda para sa paghahain ng mga deklarasyon sa customs at pag-access sa mga serbisyo sa pangangalakal sa pamamagitan ng mga online na platform ng gobyerno. Pampublikong pagkuha, ang mga negosyo ay gumagamit ng mga digital na lagda upang lumahok sa mga elektronikong pampublikong tender sa pamamagitan ng Prozoro system. Sa makatuwid, kung mayroon kang anumang interes sa paglahok sa programang Rebuild Ukraine pampublikong sektor, kailangan mong magkaroon ng angkop na digital na lagda. Paglilisensya sa negosyo, ang mga negosyo ay gumagamit ng mga digital na lagda upang mag-apply para sa mga lisensya sa mga kinokontrol na industriya, gaya ng enerhiya, komunikasyon o pagbebenta ng alak sa pamamagitan ng naaangkop na mga digital na channel. Pag-uulat sa kapaligiran at kaligtasan, ang mga digital na lagda ay ginagamit upang magsumait ng mga pagsusuri sa epekto sa kapaligiran, mga dokumento sa pagsunod sa kalusugan at kaligtasan. Mga aplikasyon ng subsidy at grant, kinakailangan ang mga digital na lagda para sa pag-apply para sa mga subsidya, grant o mga programa ng suporta ng gobyerno. Pagsunod sa batas sa paggawa, ang mga pag-hire at pagwawakas ng empleyado, pati na rin ang paghawak ng mga kontribusyon sa buwis sa payroll, ay dapat napirmahan lahat gamit ang mga digital na lagda. Ngayon ay titingnan natin kung paano ginagamit ang mga digital na lagda sa mundo ng B2B. Ang paggamit ng digital signature ng B2B ay nasa lahat ng dako sa Ukraine. Ang mga pangunahing lugar na ginagamit nila ay ang mga sumusunod: mga kontrata at kasunduan. Ginagamit ang mga digital na lagda para sa pagpirma ng mga komersyal na kontrata at kasunduan. E-commerce, ang mga kumpanya at customer ay napatutuhanan at na-verify sa pamamagitan ng kanilang mga digital na lagda sa B2B at B2C na mga platform ng e-commerce. Mga invoice at pagbabayad, ang mga electronic na invoice, mga order sa pagbabayad, at iba pang pangunahing dokumento ng accounting ay ibinibigay na may mga digital na lagda. Para sa mas malawak na talakayan ng mga pangkalahatang benepisyo ng digitalization sa internasyonal na kalakalan, tingnan ang Trade Tech Solutions video, ang digitalization ng international trade. Kaya, sa kabuuan, mayroong malawak na listahan ng mga paggamit, hanggang sa epektibong imposible para sa karamihan ng mga negosyo na gumana sa Ukraine nang walang digital na lagda. Ngayon, ang talakayan sa puntong ito ay nakatuon sa mga transaksyon sa loob ng Ukraine. Ano ang sitwasyon tungkol sa mga transaksyong cross-border?
Tatalakayin natin ito sa susunod na slide. Mutual na pagkilala sa mga digital na lagda sa EU at Ukraine. Ang mutual na pagkilala sa mga digital na lagda sa pagitan ng EU at Ukraine ay isang kinakailangan para sa paggamit ng mga ito sa parehong jurisdiksyon. Ang Ukraine ang naging unang bansang hindi EU na kasama sa pinagkakatiwalaang listahan ng mga trust service provider na nagbibigay daan para sa pag-verify ng mga digital signature at seal mula sa mga bansang hindi EU sa loob ng EU. Tinitiyak nito na ang mga digital na lagda ng Ukrainian ay nakakatugon sa mga naaangkop na pamantayan ng EU. Kasabay nito, kinikilala ng Ukraine ang mga serbisyo ng tiwala na kwalipikado sa EU na nagbibigay daan sa mga mamamayan ng EU na gamitin ang kanilang mga pambansang digital na lagda o seal sa Ukraine. Ang bilateral na pagkilala na ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang pagsulong sa digital na kooperasyon at pagsasama ng serbisyo ng tiwala sa pagitan ng EU at Ukraine. Nalalapat din ang katumbasan ng pagkilalang ito sa mga bansang EFTA. Makikita rin natin sa video na ganito rin ang kaso sa UK. Tinitiyak ng katumbasan na ito na ang mga negosyo at mamamayan ng Ukrainian ay maaaring gumana ng walang putol sa loob ng digital market ng EU. Higit pa rito, may mga patuloy na pagsusumikap upang higit pang pagtugmain ang mga pamantayan at kasanayan sa digital signature sa pagitan ng Ukraine at EU. Itinatampok nito ang pangako sa pagpapaunlad ng secure at interoperable na digital na kapaligiran na nakikinabang sa parehong partido. Layunin ay makamit ang katulad na resulta na napagkasunduan na sa UK sa ilalim ng bilateral na digital na kasunduan sa kalakalan na ibabalangkas ko sa susunod na slide. Ang Ukraine at United Kingdom ay pumasok sa isang digital trade agreement noong Nobyembre 2022. Ang mga pangunahing elemento ng kasunduang ito ay ang mga sumusunod. Lumilikha ito ng legal na balangkas para sa pagpapaunlad ng digital na kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang mga digital na lagda ay kapwa kinikilala. Isang window ang gagawin para sa mga mangangalakal at pampublikong awtoridad. Digital Trading System. Binabawasan ng mga ito ang gastos ng pangangasiwa ng kalakalan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga digital na solusyon at teknolohiya. Libreng palitan ng data, ang pagbabawal ng hindi makatwirang mga paghihigpit sa paglilipat ng data sa cross-border, proteksyon ng consumer, pagpapalakas ng proteksyon ng mga karapatan ng consumer sa online na espasyo, bukas na mga digital na merkado. Nagbibigay ito ng walang duty na digital na nilalaman, pakikipagtulungan sa larangan ng pagiging mapagkumpetensya, suporta sa maliit na negosyo, mga pamantayan at pagsunod, at pagiging kasama ng digital na ekonomiya. Mga serbisyong pinansyal, nagbibigay daan ito para sa pagpapalitan ng impormasyon sa pananalapi, mga bagong serbisyo sa pananalapi, at na-update na mga elektronikong pagbabayad. Kooperasyong teknikal. Sumasaklaw ito sa artificial intelligence at paggamit ng mga pinakabagong teknolohiya, kooperasyon sa larangan ng mga legal na teknolohiya, at kooperasyon sa pagkilala sa mga digital na dokumento. Lahat ay maganda, tama? Sa susunod na slide, itatakda ko ang mga benepisyo na inaasahang idudulot ng mga digital trade agreement. Ang mga benepisyo ng mga digital na kasunduan sa kalakalan. Ang pagtatapos ng mga digital na kasunduan sa kalakalan sa ibang mga bansa ay nagpapababa sa gastos ng internasyonal na kalakalan at nakakatulong na magbukas ng mga bagong relasyon sa kalakalan. Ito ang mga mahahalagang hakbang na sumusuporta sa buong programang Rebuild Ukraine. Nag-aambag sila sa pag-unlad ng digital na ekonomiya sa kabuuan. Ang pakikipagtulungan sa mga internasyonal na kasosyo ay tumutulong sa magkabilang panig na mapaunlad ang kanilang mga digital na kasanayan at mga alok ng serbisyo. Ito naman ay naghihikayat at nagbibigay daan sa mga individual na pagbutihin ang kanilang mga digital na kasanayan na nagpapataas ng pangkalahatang produktibidad sa ekonomiya. Inaasahan din na magkakaroon ng paglaki ng kalakalan sa mga serbisyo, lalo na't hindi na mahalaga ang distansya. Ang kasunduang ito sa UK ay inaasahang magsisilbing blueprint para sa iba pang mga kasunduan. Sa katunayan, ang kasunduan sa libreng kalakalan sa European Free Trade Association ay kasama na ang mga probisyon para sa digital na kalakalan. Totoo na hindi pa niratipikahan ng Ukraine ang modelong batas ng UN sa mga electronic transferable records, ngunit inaasahang gagawin ito sa malapit na hinaharap.
Ngayon, tulad ng nakita natin, ang departure point para sa digitalization ay ang digital signature. Paano ka makakakuha ng digital signature na valid sa Ukraine? Ito ay madali, tulad ng makikita natin sa susunod na slide. Sa kira ng sinabi ko, ano yung pagkuha ng digital signature na valid sa Ukraine ay madali. Una sa lahat, kung meron kang digital signature na inisyu sa EU o UK, gaya ng ipinaliwanag ko kanina, meron ka ng digital signature na valid sa Ukraine. Kung wala kang wastong digital signature, dapat kang makipag-ugnayan sa isang inaprubahang service provider ng gobyerno ng Ukraine. Ang listahan ng mga provider ay nasa ipinapakita sa ibaba. Bilang kahalili, kapag nagbukas ka ng Ukrainian bank account, maibibigay sa iyo ng iyong bangko ang iyong digital signature. Bueno, sa palagay ko ay nasasakupan na namin ang mga digital na lagda sa sapat na detalye kahit sa sandaling ito. Tingnan natin ngayon ang iba pang aspeto ng digitalization na nakakaapekto sa kalakalan. Magsimula tayo sa mga digital na invoice. Dapat tandaan na ang mga digital na invoice ay ipinag-uutos na ngayon para sa mga negosyong Ukrainian na may turnover na higit sa 1,000,000 hryvnias. Mga opsyon sa digital na pag-invoice. Maaaring pumili ang mga negosyo mula sa iba't ibang opsyon sa e-invoice, kabilang ang mga software program, online platform at mobile application. Maaaring payuhan ka ng iyong accountant tungkol sa mga particular na option at kung alin ang pinakaangkop para sa iyong mga pangangailangan. Kinakailangang impormasyon sa invoice. Dapat isama ng mga digital na invoice ang karaniwang mga detalye, gaya ng impormasyon ng supplier at mamimili, mga detalye ng invoice, impormasyong nauugnay sa buwis, at ang kabuuang halagang babayaran at dapat na digital na lagdaan. Pagsusumite ng digital invoice. Ang mga negosyo ay dapat mag-sumite ng mga digital na invoice sa parehong mga autoridad sa buwis at mga tatanggap. Pag-iingat ng record. Ang mga digital na invoice ay dapat na ligtas na nakaimbak sa loob ng 3 taon upang makasunod sa mga batas sa buwis sa Ukraine. Legal na pagkakapareho. Ang mga papel at digital na invoice ay may parehong legal na katayuan sa Ukraine. Ang susunod na dokumentong isasaalang-alang ay ang ECMR. Kung hindi ka pamilyar sa CMR, ito ay isang standardized na kasunduan at dokumento na ginagamit upang ayusin ang transportasyon ng mga kalakal sa pamamagitan ng kalsada sa mga internasyonal na hangganan. Ang dokumento ng CMR ay isang legal na kontrata sa pagitan ng nagpadala, carrier at tatanggap na tumutukoy sa mga tuntunin ng transportasyon at pagtiyak ng pananagutan. Noong 2020, naging ika-27 bansa ang Ukraine na opisyal na tumanggap ng mga Electronic Consignment Notes, mga ECMR. Ang hakbang na ito ay naaayon sa mas malawak na pagsisikap ng digitalization ng Ukraine upang i-streamline ang logistic at pahusayin ang transparency sa sektor ng transportasyon. Legal na pagtanggap. Pinagtibay ng Ukraine ang karagdagang protocol sa CMR Convention na nagpapahintulot sa paggamit ng mga ECMR. Mga benepisyo ng mga ECMR. Ang paglipat sa ECMR ay nag-streamline ng pagpoproseso ng dokumento, binabawasan ang mga error at pinahuhusay ang kahusayan sa industriya ng transportasyon, pagsasama sa iba pang mga sistema. Plano ng gobyerno ng Ukraine na isama ang mga ECMR sa iba pang pambansang mapagkukunan ng impormasyon tulad ng Weigh-in-Motion System at ang Electronic Timber Accounting System, EU4 Digital Project. Ang Ukraine ay nakikilahok sa EU4 Digital Pilot Project upang isama sa pinag-isang Electronic Consignment Note System ng EU. Mga prospects sa hinaharap? Ang ECMR system sa Ukraine ay idinisenyo na nasa isip ang European Data Exchange Standards na ginagawang mas madali ang pagsasama sa hinaharap sa ECMR system ng EU. Ang digitalization bilang isang konsepto ay maaring higit pang mapalawak sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa aplikasyon ng mga aplikasyon ng blockchain. Sa katunayan, mayroong mga solusyon sa blockchain na sumusuporta sa mga ECMR. Sa susunod na slide, titingnan ko ang mga potensyal na benepisyo ng paggamit ng blockchain sa supply chain at ibuod kung saan isinasaalang-alang ng gobyerno ng Ukraine ang aplikasyon nito. Ang mga pangunahing benepisyo ng paggamit ng teknolohiya ng blockchain sa supply chain ay ang mga sumusunod.
nabawasan ang mga gastos sa transaksyon. Maaring bawasan ng blockchain ang oras at gastos na nauugnay sa tradisyonal na pananalapi sa kalakalan na ginagawa itong mas na-access at mahusay. Pinahusay na pamamahala ng supply chain. Maaaring subaybayan ng blockchain ang mga kalakal at dokumento sa buong supply chain, pagpapahusay ng transparency at pagbabawas ng panganib ng panloloko. Tumaas na transparency at tiwala. Tinitiyak ng hindi nababagong katangian ng blockchain na ang lahat ng mga transaksyon ay naitala ng ligtas at malinaw, na bumubuo ng tiwala sa mga kasangkot na partido. Mga hakbangin ng gobyerno ng Ukraine. Sinasaliksik ng gobyerno ng Ukraine ang paggamit ng blockchain para sa iba't ibang aplikasyon, kabilang ang mga electronic land auction, ang state land registry, at ang sistema ng electronic trading sa naarestong ari-arian. Pagbubuwis sa cryptocurrency. Gumagawa din ang gobyerno ng isang balangkas para sa pagbubuwis sa mga transaksyong cryptocurrency, kabilang ang mga nauugnay sa mga pagbabayad o pag-cash out sa fiat currency. Mga hamon. Sa kabila ng mga potensyal na benepisyo, nananatili ang mga hamon, hindi bababa sa kawalan ng katiyakan sa regulasyon. Gayon din, dahil sa bilang ng mga partido sa isang internasyonal na kalakalan at ang bilang ng mga bansa na maaaring kasangkot kasama, ang mga paunang gastos ng anumang pagbabago sa pagpapatakbo, isang mass switch sa blockchain technology ay hindi mangyayari. Sa ngayon, ang mga pag-unlad ay inaasahang unti-unti at para sa mga espesyal na niches. Sa wakas, sa tingin ko ay magiging kapakipakinabang na tingnan ang platform ng DIA ng pamahalaang Ukrainyano. Ipapakita nito kung gaano karaming digitalization ang naka-embed sa ekonomiya ng Ukrainian. Ang DIA ay isang mobile app at online portal sa Ukraine na nagbibigay ng digital identification at access sa isang malawak na hanay ng mga serbisyo ng gobyerno. Pinapayagan nito ang mga mamamayan na ma-access ang mga digital na dokumento, pamahalaan ang kanilang personal na impormasyon, at makipag-ugnayan sa gobyerno sa elektronikong paraan. Ang mga pangunahing elemento sa mga serbisyong ito ay ang mga sumusunod. Mga digital na dokumento. Pinapayagan ng DIA ang mga Ukrainians na ma-access at ibahagi ang mga digital na bersyon ng kanilang mga ID card, pasaporte, lisensya sa pagmamaneho, at iba pang mahahalagang dokumento. Mga serbisyo sa online. Ang platform ay nagbibigay ng access sa isang malawak na hanay ng mga online na serbisyo ng gobyerno, pag-streamline ng mga pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya, kabilang ang pagbabayad ng mga buwis. Digital na pagkakakilanlan. Pinapadali ng DIA ang digital identification at verification na ginagawang mas madali para sa mga mamamayan na patunayan ang kanilang pagkakakilanlan online. Ministry of Digital Transformation. Ang DIA ay isang pangunahing inisyatiba ng Ministry of Digital Transformation ng Ukraine na naglalayong pabilisin ang digital transformation ng bansa. Open source code. Ang DIA app ay magagamit na ngayon bilang isang open source code na nagpapahintulot sa ibang mga bansa na matuto mula sa karanasan ng Ukraine at magpatupad ng mga katulad na solusyon. Maaari ding ma-access at gamitin ng mga kumpanya ang DIA. Halimbawa, ang DIA City. Ito ay isang virtual na libreng economic zone para sa mga tech na kumpanya sa Ukraine na nag-aalok ng mga benepisyo sa buwis at mga modernong legal na tool. Mga serbisyo sa online. Nagbibigay ang DIA ng platform para sa iba't ibang serbisyong online, kabilang ang pagpaparehistro ng negosyo, mga permit at lisensya, at pagsusumite ng mga deklarasyon. Mga digital na lagda. Maaaring gamitin ng mga kumpanya ang tampok na DIA signature para sa legal na umiiral na mga digital na lagda, kapwa sa loob ng Ukraine at sa mga negosyong nakabase sa EU, pag-hire at pamamahala. Ang DIA City ay nagbibigay daan sa mga kumpanya na kumuha ng talento bilang mga kontratista o manggagawa sa gig. E-residency. Ang mga dayuhang negosyante ay maaaring magsagawa ng negosyo online sa Ukraine sa pamamagitan ng e-residency system na na-access sa pamamagitan ng DIA nang hindi nangangailangan ng pisikal na presensya. Digital wallet. Ang DIA ay maaari ding gamitin bilang digital wallet sa mga bansa sa EU na nagbibigay daan para sa mga pagbabayad at iba pang mga transaksyon. Bueno, sa pamamagitan nito, naniniwala akong nasasaklaw ko ang karamihan sa mga aspeto ng digitalization ng kalakalan sa Ukraine. Ito ay nananatili lamang para sa akin na gumawa ng ilang pangwakas na pangungusap
Sa tingin ko, ang sitwasyon tungkol sa digitalization ng kalakalan sa Ukraine ay malinaw. Ang mga benepisyo sa ekonomiya ng Ukrainian sa mga tuntunin ng mas mataas na kahusayan at ang pagbawas ng katiwalian ay walang alinlangan. Ang Ukraine ay mayroon na ngayong mahusay na binuong legal na batayan na sumusuporta sa digitalization ng kalakalan. Mayroong mga platform ng gobyerno ng Ukraine, lalo na ang Prozoro at DIA, na sumusuporta sa digitalization ng ekonomiya ng Ukrainian. Ang mga international na kasunduan, partikular sa EU at UK, at ang pagpapatibay ng ECMR protocol ay nakakatulong na isulong ang digitalization ng international na kalakalan ng Ukraine. Sa mga napatunayang benepisyong ito, maaaring asahan ang karagdagang pag-unlad sa pagpapalawig ng digitalization. Salamat sa panunood ng video, Ukraine, Digitalization of Trade Documentation. Sana ay naging kapaki-pakinabang ang impormasyong ito at kung ginawa mo ito, makakatulong ito sa amin kung maaari mong i-click ang like button at mag-subscribe sa aming channel upang manatiling updated. Gayon din, pakibahagi ang video at playlist na ito sa iyong mga kasamahan at mga contact sa negosyo. Talagang pahalagahan namin iyon. Higit sa lahat, tandaan, narito ang ICC Ukraine at ang aming mga kasosyo upang tumulong. Kung mayroon kang karagdagang mga katanungan, maaari kang tumawag o sumulat sa akin. Ang aking mga detalye sa pakikipag-ugnayan ay nasa slide na ito at available sa paglalarawan sa ibaba. Ang aking huling video ay tungkol sa paksa ng mga taripa at value-added tax. Umaasa ako na magagawa mong manatili sa akin para doon. Ang pangalan ko ay Oksana Gunda. Inaasahan ko talagang marinig mula sa iyo sa lalong madaling panahon.